Napakasarap talagang umibig at maramdaman ang pag-ibig ng ibang tao sa iyo. At ang bawat isa ay may tanging taong nakalaan para sa kanya. Pero paano kung ang taong nakalaan pala para sa iyo ay mortal na kaaway ng iyong pamilya? Base na rin sa magkasalungat na pananaw sa politika. Dagdag na rin na ang bawat pamilya nyo ay galing sa pinaka-maimpluwensyang mga pamilya sa bansa. Mabibigyan daan kaya ang pusong umiibig? Ito ang kwento ng pag-ibigan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Luis Liza Araneta. (1986) Panahon ng EDSA Revolution. Ito din ang pinakamapait na pangyayari sa pamilyang Marcos, kung saan in-exile ang pamilya ni President Ferdinand Marcos Sr. sa Hawaii. Lubhang naapektuhan ang mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos sa nangyari sa kanilang pamilya. At isa rin sa mga anak nilang si Bongbong ang nalungkot dahil sa maraming pagbabago sa kanilang pamilya. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, ay pinagpatuloy pa rin ni Bongbong ang kanyang pag-aaral sa business school ng Wharton School of the University of Pennsylvania. Ngunit pagkatapos na namatay si President Ferdinand Marcos Sr., ay lumipat ng tahanan ng pamilyang Marcos sa lugar ng New York para na rin matutukan ang kaso ng pamilyang Marcos na na-file sa New York dahil sa kanilang mga kayamanan na sa mata ng kanilang mga kalaban sa politika ay nakaw daw. Dito lalong nabalot ang katauhan ni Bongbong ng kalungkutan dahil na rin sa sunod-sunod na problema. Ngunit ika nga sa Romans 8 verse 28, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang Diyos ang nagbigay ng daan para sa magiging love story ni Bongbong. Galing sa angkan ng isa sa mga pinakakilala at pinakamayaman na pamilya sa bansa, ang pamilya ni Luis Liza Araneta, na kung saan malapit din niyang kamag-anak ang mga nasa politikang kaaway sa prinsipyo ng mga Marcos. Ipinanganak din si Liza noong August 21 at ito rin ang araw na namatay ang kaalyado ng kanilang pamilya na si Ninoy Aquino. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Nagtatrabaho bilang lawyer si Liza Araneta sa New York noon nang makilala niya si Bongbong Marcos dahil na rin sa mga mutual na kaibigan. Nagkataon, yung isang abogado ng father ko, ibagot namin. Actually, kaklase niya at kaibigan niya. Ateneo. So, minsan, magkasama kami, nag-dinner kami, pinuntahan, sabi niya, pakilala kita sa kaibigan ko. So, sinugod namin sa apartment niya sa New York. Mga 11 ng gabi na yun. Uninvited. Ayun, nagkakilala. Tapos, once in a while, nung nasa court kami, may appearance siya. So, bisita siya sa akin. At doon nag-start. Sa una ay medyo aloof pa ang dalawa dahil na rin sa magkaiba sila ng pananaw sa politika. Yung pamilya ko kasi is the other side, diba? Yes. Yellow side. Yes. So, medyo... Ngunit hindi nagtagal ay naging malapit silang magkaibigan dahil isinantabi nila ang personal na away sa politika at nakita nila ang pag-uugali ng bawat isang nakabase sa prinsipyo ng Diyos ang pagiging mapagkumbaba. Nakita rin ni Liza ang kabaitan ni Bongbong. Siyempre naman, kabila akong di ba? Parang sino to? On the other fence. The other fence. Siyempre. It wasn't love at first sight. But when you get to know him, happy na fall in love naman. Diba? With people. I told myself, for someone so intelligent, napakabait niya. Kasi siyempre, at the time, 86, isipin mo, yung mga sumay, yung mga ganyan. Ang mabait talaga. What you see is what you see. At saka, hindi ma-ere. Sa lahat ng ayaw ko yung mga ma-ere tao. Hindi, mabait siya. For someone so intelligent na, napakabait. So then, little by little, we got to know each other. And then, we became friends. Then, he fell in love with me. At si Bongbong Namay, ang pagiging totoo ni Liza
ang isa sa mga traits na nagustuhan niya. Diretso siya kausap. At saka, ganun din. What you see is what you get. Hindi sa pupunwari. Saka, syempre, madaling kausap. Marami kami na kahit na ano, napapag-usapan namin. It's quite rare to find somebody who can talk about it. And it's out there. Pero at that time, except politics. Hindi kami mag-agree. Dahil din sa isang tapa na ginawa mismo ni Bongbong ay nahulog ang loob ni Liza. I think the best, the gift he gave, yung alam ko na, may crush na sa akin, was tapa. Kasi sa Andres Market, paborito ko yung tapa doon. So, tinawagan ko yung susi ko. Sabi ko, pwede mo yung asin lang. So, gumagawa ko ng tapa para may tapa ako ng sarap. Yun. So in other words, parang love kayo sa kanya dahil sa tapa. Dahil sa tapa. Parang ganyan. Cheat code mo, grabe. Cheat ka lang pala. Tapa lang. Higit sa lahat, dahil na rin sa mutual nilang pagkakaintindihan at pagkakagustuhan sa isa't isa'y naging mag-sweetheart ang dalawa. At hindi naging madali ang lahat sa pamilya ni Liza. Natanggapin si Bongbong noon, kaya tumatakas pa si Liza noon para lang makita ang kasintahang si Bongbong. Imagine 32 na ako, I had to hide going out with him. Because ayaw yung family mo. Naman, just syempre political. Yes. But when they got to know him, yun yung favorite sa akin ko. Si luto ng luto. Yung pala ang weakness nito. Pwede din namin yung yaya namin, Ilocana. So nung ayaw ng mga kapatid ko, talagang ni-lecture niya. Lalo niya, mabait, nagluluto. Di quiet lang sila. And it worked out. Tila nga Romeo and Juliet ang kanilang pag-iibigan. Dahil na rin si Bongbong ay nasa pulang panig, habang si Liza namay nasa dilaw na panig. Ngunit hindi nagtagal ay naging close na kaibigan ni Bongbong ang pamilya ni Liza, lalo na ang ama nito. Na-realize ni Bongbong ang pangako sa sarili na hindi siya magpapakasal ng 36, nang katulad ng tatay niyang si President Ferdinand Marcos Sr. Ngunit ang edad na noon ni Bongbong ay 36 nang magpasya siyang mag-propose kay Liza. Pinuntahan pa ni Bongbong si Liza at ang kanyang pamilya sa Hong Kong para hingin ang kamay ng dalaga. So namanikan muna ako, pinuntahan ko yung parents niya. Ito niya, body ko yung tatay niya eh. Friends na magkaibigan kami. Hindi ko makalimutan. Dito ko, Angier, because, falling in love with your daughter. Yung father na nakatingin sa akin, tao ng tao. Kasi parang hindi kami nag-uusap ng gano'n. So that was it. April 17, 1993. Naselyuhan na nga ang pag-iibigan nila Bongbong Marcos at Liza Araneta sa pamamagitan ng kasal. Dahil mainit noon ang isyu patungkol sa politika, takas lang ang naging kasal nila na may 21 lang ng mga guests at pagkatapos ay dinalo ng bagong kasal ang kanilang nanay na si dating First Lady Imelda Marcos. When we saw her after the wedding, sabi niya, alam mo, yung April 17, that's the day nagpakasal din kami ni Ferdinand. Yung civil. Sabi ko, ano? Parang imagine the coincidence, di ba? Mahal na mahal ni Bongbong si Liza. Ganon din naman si Liza kay Bongbong. At nasubok ang kanilang pagmamahalan sa pagkakaroon nila ng mga anak. Big adjustment. Actually, nalala ko nung buntis ako kay Sandro. Di ba, you told me parang, kasi I was 34 na. Matanda na ako sa hirap ng lumakad and all. Sabi niya, just give birth. I'll take care of, ako nang bahala ako. Nakakaawa eh. Tapos wala kang magawa para tulungan. Kaya sabi ko, mas pagtsagaan mo na lang ito. After na, magkaya ako ng bahala. Hindi no, in fairness, nanganak ako, kinuha niya yung si Sandro, lahat. Yes. From changing the diaper to siya. Pinalaki ng mag-asawa ang kanilang mga anak na nakaangkla ang pagmamahal sa Diyos at sa pamilya, na may disiplina at may pag-iwas sa gulo at away, bagkus ay laging pagkakaisa at pagmamahalan lang sa isa't isa ang dapat mamayagpag. Ngayon ay nakatapos na ng pag-aaral ang kanilang mga anak at masaya ring nagsasama si Liza at Bongbong na ang layunin ay gawing viral ang pagmamahalan
hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa buong Pilipinas. Bagay na walang pagtatangi sa tunay na nagmamahal. Maging ikaw man ay pula, dilaw, pink, asul o iba-iba man ang pananaw ng bawat isa sa prinsipyong pinanghahawakan, ito'y mabubuklod sa pamamagitan ng pagmamahalan. Galatians 3 verse 28. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. At sinasabi rin sa Colossians 3 verse 13 to 14, bear with each other and forgive one another. If any one of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaibigan, ang tunay na pagsinta ay ang pag-ibig tulad kay Kristo, na hindi niya inisip ang sarili para lang tayo mapag-isa sa kanyang dakilang pagmamahal.